Sandro, yan na ba ang magiging huling pagdinig ng komite? Pinky, oo at hindi. Oo, kasi nagkaroon ng huling pagdinig nga ngayong araw, kaya nagkaroon na sila ng summary. At nakikita kasi nila yung mga posibleng paglabag sa batas. Hindi naman, Pinky, kasi maaari pa ring matalakay ito sa mga susunod na pagdinig sa susunod na taon. Inisa-isa ng mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang mga napansin makalipas ang 7 pagdinig, kaugnay sa mga naging paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd. Ang chairman ng komite ibinunyag na lagpas pala sa kalahati ng 677 na signatories sa mga acknowledgement receipt ng confi funds ng DepEd ang non-existent ayon sa Philippine Statistics Authority. Dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Kabilang nga rito ang isang nagngangalang Kokoy Villamin. Napansin din ng mga kongresista na iba-iba ang naging lugar kung saan pumirma ang isang nagngangalang Alice Crescencio. Pumirma raw siya sa Iligan City, Lanao del Sur at Pasay City. Sobrang laking coincidence ito, Mr. Chair, which actually it's a mind-boggling. Medyo po para sa akin, kung isipin po natin ito, medyo kalokohan. I'm sorry to use the term po. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. Napansin din ni Adyong na pareho ang pirma ng ilang ARs pero magkaiba ng pangalan gaya ni Sally Redon at Sheila Dado. Gayon din ang isang Milky Sikuya na pareho ang ginamit na tinta ng ballpen, pareho ang pangalan at lugar pero nagkakaiba ang pirma. The PSA recently informed us, Mr. Chair, that our new friends, Mr. Kokoy Villamin, Ms. Milky Sikuya, and Ms. Alice Crescencio are also all non-existent. Wala po silang record. Non-existent. Pinky, dahil nga sa mga nabanggit, posibleng makasuhan itong mga tauhan ng OVP at DepEd ng plunder, malversation, falsification at bribery. Pero nilinaw din ng komite na hindi pa ito final at pagbobotohan pa nila ito. Thank you. Sandro, kung posibleng matuloy sa darating na bagong taon yung kanilang pagdinig, ano pa kaya ang kanilang tatalakayin? Pinky, ipagpapahingahin muna nila itong issue ng confidential funds. Pero ayon nga mismo kay Representative Chua, tututok sila doon sa computerization na allegation tungkol nga dito sa DepEd. Matatandaan natin na nag-ugat itong pagdinig na ito dahil doon sa privilege speech ni Representative Rolando Valeriano na nag-question nga doon sa issue ng confidential funds, ng paggasta ng confidential funds ng OVP. At dahil nga hindi natalakay itong computerization project ng DepEd, ito naman yung kanilang tututukan na naging manifestation ni Representative Jinky Luistro. Alright, maraming salamat sa iyo. Sandro Ochona, nag-uulat ng live mula po dyan sa Batasang Pambansa.